Kagulat World, buong Asia napatingin, at hindi dahil sa isang siguradong laban, kundi sa isang posibilidad na pwedeng sumabog anumang oras. Isang posibleng banggaan na kapag nangyari, pwedeng magbago ng narrative ng buong torneo. Ito na ang moment na hinihintay ng maraming Pinoy tennis fans, ang posibilidad na magharap sina Alexandra Ayala at Elena Rybakina sa Mutua Madrid Open sa Spain. Hindi pa ito official, hindi pa ito confirmed, pero ang posibilidad, totoo. At kapag nagkatotoo, ibang level na laban to. Ito ang tipo ng matchup na hindi lang simpleng first round o early round clash. Ito yung laban na parang preview ng future kontra sa present. Isang racing Filipina star na gustong patunayan ang sarili laban sa isang established Grand Slam champion na sanay sa big stage. Sa totoo lang, kung pag-uusapan ng papel, lamang na lamang si Rybakina. Malakas ang serve, solid ang baseline game, at may experience sa pinakamalalaking laban sa mundo. Isa siyang dating Wimbledon champion at kilala sa kanyang calm but deadly style. Hindi siya flashy, pero kapag uminit, tuloy-tuloy ang damage. Isang walking war of attrition sa court. Pero dito papasok ang kwento ni Alex. Ito na ang moment na unti-unti nang nagbabago ang tingin sa kanya. Hindi na lang bilang promising junior, kundi bilang tunay na contender sa pro stage. Sa bawat torneo na nilalaro niya sa Europa, mas lumalakas, mas tumitibay, mas nagiging fearless. At kung mangyari man ang matchup na ito, hindi ito magiging one-sided na laban tulad ng iniisip ng iba. Dahil si Alex, hindi lang basta lalaban, mag-adjust siya. Dito papasok ang pinaka-critical na bahagi ng laban, ang style clash. Si Rybakina, power player, direktahan. Malakas ang serve, mabilis ang first strike at gustong tapusin agad ang rally. Siya yung tipo ng kalaban na kapag nabigyan mo ng konting space, tatapusin ka. Si Alex, ibang klase. Mas tactical, mas patient, mas calculated ang galaw. Hindi siya basta papasok sa rally na walang plan. Gagamitin niya ang angles, ang variation at ang court IQ para guluhin ang rhythm ng kalaban. At dito magsisimula ang tunay na laban, hindi lang sa lakas, kundi sa utak. Tanong, kaya ba ni Alex basagin ang rhythm ni Rybakina? Dahil kung oo, doon magsisimula ang upset. Hindi man siya kasing lakas humataw, pero kaya niyang baguhin ang tempo. Kaya niyang pahabain ang rally. Kaya niyang pilitin si Rybakina na gumalaw, mag-adjust at magkamali. At sa clay courts ng Madrid, may advantage ang ganitong klase ng laro. Dahil ang clay hindi pabor sa one-hit finish. Pinapahaba nito ang rallies. Pinipilit nito ang pasensya. At dito nagiging mas valuable ang court awareness. Isang bagay na unti-unti nang nagiging armas ni Alex. Pero hindi magiging madali. Dahil kahit anong galing ng strategy, kung hindi mo makontrol ang serve at return, mahihirapan ka. At ito ang isa sa pinaka-critical na test kay Alex. Kaya ba niyang i-handle ang power serve ni Rybakina? Kaya ba niyang ibalik ito na may kalidad, hindi lang basta may pasok? Kapag na-neutralize niya ang serve, doon magkakaroon ng tunay na laban. At dito papasok ang emotional liar. Dahil hindi lang ito laban para sa ranking o puntos. Ito ay laban para sa representasyon. Isang Filipina na haharap sa world-class opponent sa isa sa pinakamalalaking torneo sa clay season. Isang pagkakataon na ipakita na ang Pilipinas ay hindi lang basta sumasali, lumalaban. Ito yung moment na bawat puntos may bigat, bawat rally may kahulugan, at kapag naramdaman yun ni Alex, doon siya nagiging pinakadelikado. Dahil nakita na natin ito kapag wala siyang pressure, kapag underdog siya, kapag walang inaasahan ang mundo, doon siya nag-shine. Parang tahimik na bagyo. Hindi mo napapansin, hanggang sa huli, ikaw na ang tinatangay. Pero siyempre, hindi rin basta papayag si Rybakina na maagawan ng control. Ito ang klase ng player na kayang patayin ang momentum ng kalaban sa loob ng ilang puntos lang. Isang sunod-sunod na winners, tapos biglang wala ka ng sagot. Kaya ang susi para kay Alex, composure. Hindi pwedeng mag-panic, hindi pwedeng sumabay lang sa bilis. Kailangan kontrolado ang emosyon, malinaw ang desisyon, at disiplinado ang execution. Dahil isang maling stretch, pwedeng mawala ang set. At sa ganitong level, bihira kang bigyan ng second chance. Ngayon, pagdating sa future stakes, napakalaki na nakataya rito. Kung mangyari ang matchup at makapag-deliver si Alex, even if hindi manalo pero makipagsabayan, automatic mag-iiba ang perception sa kanya. Hindi na siya future star, kundi present threat. At kung sakaling mangyari ang mas malaking scenario, kung sakaling ma-pull off niya ang upset, ibang kwento na yon. Hindi lang headline sa Pilipinas, kundi sa buong Asia.
Isang Filipina na tumalo sa isang top-tier player sa clay? Sa Madrid? That's not just a win. That's a statement. Statement na handa na siya. Statement na hindi na siya naghihintay ng pagkakataon. Kinukuha na niya. Kaya ngayon, habang hinihintay natin ang official draw, habang wala pang kumpirmasyon, nandito tayo sa pinaka-exciting na parte ng kwento. Yung what if, yung posibilidad na pwedeng maging realidad. At minsan, doon nagsisimula ang pinakamalalaking sorpresa. Dahil hindi lahat ng laban nagsisimula sa court. Yung iba nagsisimula sa ideya pa lang, sa anticipation, sa gut feeling na may mangyayaring kakaiba. At kung mangyari man ang matchup na ito, isang Filipina kontra sa isang Grand Slam champion sa gitna ng clay courts ng Spain, ito na ang moment na matagal nating hinihintay. Handa na ba si Alex? O mas tamang tanong, handa na ba ang mundo sa kanya? Sa huli, malinaw na ang usapan dito ay hindi lang kung mangyayari ang matchup, kundi kung ano ang ibig sabihin nito kapag nagkatotoo. Ang posibilidad pa lang na magharap sina Alexandra Ayala at Elena Rybakina sa Mutua Madrid Open ay sapat na para magliyab ang interes ng buong Asian tennis community. Ito ay simbolo ng pag-angat mula sa pagiging prospect tungo sa pagiging tunay na kalaban sa world stage. Para kay Alex, ang laban na ito, kung mangyari, ay hindi lang simpleng test ng skill, kundi test ng identity. Dito masusukat kung hanggang saan ang kanyang narating, kung kaya na ba niyang sabayan ang bilis, lakas at composure ng isang world-class champion. Hindi kailangang perpekto ang kalalabasan para masabing panalo siya sa mas malaking larawan. Minsan, sapat na makipagsabayan, mag-adjust at ipakita na kaya niyang makipagbakbakan sa ganitong level. Para naman kay Rybakina, ito ay laban na kailangang kontrolin mula simula hanggang dulo. Dahil sa ganitong klaseng tournament, ang mga rising players tulad ni Alex ang pinakadelikatong kalaban. Walang pressure, walang takot, at may lahat ng dahilan para sumabog. Isang maliit na lapse lang, pwedeng magbago ang momentum. At para sa mga fans, lalo na sa Pilipinas, ito ang klase ng pagkakataon na nagbibigay inspirasyon. Isang paalala na ang pangarap na makipagsabayan sa pinakamalalakas sa mundo ay hindi na malayo. Narito na unti-unti nang nagiging realidad. Kaya habang hinihintay natin ang opisyal na draw, isang tanong ang nananatili. Kung ibibigay ang laban na ito, sino ang angat sa pressure? Dahil sa tennis, hindi lang lakas ang laban. Ito ay tibay ng loob. At dito, pwedeng magsimula ang isang kwento na matagal na nating gustong masaksihan.